Ang hindi natin naiintindihan, sometimes yung maling boses sa paligid natin, na palagay natin maling boses, meron palang tamang maibibigay sa buhay natin. Ulitin ko yung maling boses sa paligid natin, meron palang tamang maibibigay sa buhay natin. Anong ibig kong sabihin? Sometimes kasi, you have to swallow that bitter taste para magising ka sa katotohanan. Now, most of the time, laging nami-misunderstood natin ang ibig sabihin ng mentor sa buhay natin. Lagi natin nami-misunderstood yan. Ang nakikita natin dapat, ang mentor natin, who is someone very successful na doon sa field na ginagalawan natin. Minsan nakikita natin, ang mentor natin, dapat sila yung tipo ng taong parang feeling natin, kumbaga narating na nila yung gusto nilang marating sa buhay, kaya sila yung susundan natin. But sometimes, hindi siya nagiging applicable sa journey mo sa buhay mo. Bakit? Yung sitwasyon kasi na pinagdaanan nila step by step, for sure, hindi yun ang pinagdadaanan mo ngayon. Nagigets mo? Kaya sometimes, or most of the time, nagkakamali tayo sa buhay. Bakit? Masyado tayong nakikinig doon sa boses sa labas. Hindi natin nakikita, yung nanay ko lang palang mentor ko dapat. Nagigets nyo? Yung kapatid ko pala, dapat pinakikinggan ko rin paminsan-minsan. Yung kapitbahay ko pala, ang makakatulong sa akin. Bantayan natin yung backyard natin. Baka nasa paligid lang natin. Alam mo problema, bakit maraming ligaw sa buhay? Masyado ka kasing ma-pride. Totoo. Kaya hindi mo pinapakinggan yung nanay mo. Hindi mo pinapakinggan yung tatay mo. Hindi mo pinapakinggan yung mga kapatid mo. Hindi mo pinapakinggan yung kapitbahay mo. Hindi mo pinapakinggan yung boss mo. Hindi mo pinapakinggan yung co-employees mo. Na sila na pala yung sagot o solusyon dun sa problema mo ngayon. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na pride. Naghanap ka pa sa social media at nagbayad ka pa ng mga courses. Pero yung pala yung nanay mo, matagal lang sinasabi sa'yo, sabi ko sa'yo, tigilan mo na yan, anak eh. Sabi ko sa'yo, hintuan mo na yan, mga kaibigan mo na yan, walang maidudulot na magaling sa'yo yan. Tikita mo ngayon. Minsan kailangan natin tanggapin yung mga real talk ng mga kamag-anak natin para magbago tayo, pero hindi eh. Bakit? Kinakain ka kasi ng pride. Feeling mo kasi, may narating ka na sa buhay, ano nangyayari sa'yo? Feeling mo, entitled ka na. Hindi, may negosyo na ako eh. Successful na ako sa buhay, financially free na ako eh. Bakit ako makikinig eh? Hindi nga kayo umasenso. Hindi nga kayo yumaman eh. Yung mga kapatid mo, ginaganon mo pa talaga. Pero minsan pala may boses sila na kailangan mong pakinggan. Ang iniisip kasi ng tao, positive, 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 positive. Nakakalimutan natin maging realistic sa buhay. Nakakalimutan natin na nasa earth pala tayo. Yes, most of the time, hindi makakatulong yung sinasabi nila sa'yo. I totally agree with that. But sometimes, meron silang sasabihin sa'yo na dapat kang makinig. So, dapat meron ka laging open mind, open ears, open heart, para mag-succeed ka sa buhay. Masyado ka nang malayo na masyado yung iniisip mo, malayo na masyado iniintindi mo. Pero sa totoo lang, yung sagot pala nasa harapan mo na. Bakit kayo tuloy-tuloy nanonood ng mga videos namin? Especially yung sa akin. Kasi you can connect eh. Pero sa totoo lang, sinabi na ng asawa mo sa'yo yan, nung nakaraang linggo. Gusto mo ibang tao palagi magre-remind sa'yo. Gusto mo yung someone na mas mataas sa'yo. Bakit? Entitled ka kasi feeling mo laki na at layo na narating mo sa buhay. Feeling mo successful ka na. Feeling mo kaya mo ng lahat. Pero yung katabi mo, nandun na pala yung sagot. Maaaring hindi siya financially as successful as you are. Pero tandaan natin, laging may ibang aspeto ang buhay natin. Hindi lang financial. Relational, aspeto ng buhay natin yan. Spiritual, aspeto ng buhay natin yan. Mental, aspeto ng buhay natin yan. So gusto kong ma-realize ninyo at maisip ninyo, itong pride hindi makakatulong sa'yo. Masyado kang maraming reservation sa sarili mo. Feeling entitled ka na kagad, wala ka pa naman talagang totoong nararating sa buhay mo. Kaya nahihirapan ka sa buhay. Minsan kasi yung negatibo na maliit na boses na nasa paligid natin, yung pala yung makakapagpabago sa buhay mo. Tandaan nyo lagi ang buhay, check and balance yan. Hindi ka po pwedeng laging positibo. Sometimes, kailangan mo i-consider yung sinasabi sa'yo ng asawa mo. Yung sinasabi sa'yo ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo. Baka may point sila. Hindi sir, napaka-toxic kasi. Negative environment. Kunin mo yung maganda. Kunin mo yung makakatulong. Kunin mo yung may sustansya. Ang mahirap kasi, lagi kang nagge-generalize. Generalize ka kagad eh. Hindi, negative yan eh.
Buong buhay niya, negative siya? Wala siyang sasabihin na matino sa'yo? Hindi eh. So, wag kayo lagi nagge-generalize. Ang hirap kasi sa mga tao, alimbawa, ito, asawa niya, hindi, negative yan eh. Tuwing uwi ako, negative yan eh. O negative ka na kagad, lahat na lang ng ginawa niya, negative na. Wala bang ginawang maganda sa iyan? Wala bang ginawang matino sa iyan? Wala bang sinabing tama sa buhay mo yan? Baka meron. Nagkataon lang, nanggaling sa akin, tsaka ka natauhan. Minsan kailangan natin i-check ang sarili natin. Generalize kasi natin. Yun ang mahirap. Kaya nangyayari yung buhay mo, tuloy-tuloy ang failure mo kasi wala kang pinapakita sa buhay mo eh. Naghahanap ka pa ng mentor sa social media. Lagi ninyong tatandaan, eto yan ha, lagi ninyong tatandaan, maraming tao ang magte-take advantage sa inyo. Whether mahirap ka o mayaman ka, ite-take advantage ka. Totoo to. Ito yung buhay. Laging taong may gustong manglalamang sa'yo, laging taong may gustong mangiisa sa'yo. Lagi yan. So, kailangan itataas ninyo yung guard ninyo lagi. At yung mga taong hindi magte-take advantage sa inyo, yung mga mahal nyo sa buhay, lumayo kayo kagad. Ito, life-changing to. Baka mamaya, nagtatampo na sa'yo yung nanay mo, yung tatay mo, masyado kang matigas ang ulo, kung matanda ka na, negosyante ka na, successful ka na, marami kang pera, feeling mo, alam mo lahat. Minsan mali eh. O madalas mali yung ganon. Nakukuha ninyo, baka mamaya hindi, matanda na kasi sila kung ano-ano na pinagsasasabi sa akin. Minsan wala na sa hulog talaga kasi nag-a-Alzheimer's na kung ano-ano. Minsan dahilan ng mga tao yan eh. Yan yung sinasabi natin. Always remember that yung tao sa labas, iti-take advantage ka lang yan. Kasama po ako dun. Walang exemption dyan. Pwede kitang i-take advantage. Pwede kang i-take advantage ng katabi mo. Pwede kang i-take advantage ng mga taong nakapaligid sa'yo. Pero isa lang ang sigurado ko. Yung nanay mo, yung tatay mo, hindi ka i-take advantage niyan. Yung asawa mo na nakasama mo sa sobrang habang panahon, hindi ka i-take advantage. Kaya minsan makikinig ka dun sa maliit na boses na sinasabi nila sa'yo. Hindi naman negative eh. Minsan pinupuna ka lang. Ang tingin mo lang negative. Minsan may mali ka na. Pinipilit mo pa rin na tama ka. I-insist mo talaga tama ka eh. Bakit? Ma-pride ka masyado. Lagi mo tinitignan yung status ng taong nakikipag-usap sa'yo. Mali. Huwag kayong titingin dyan. Huwag kayong titingin sa estado ng taong kumakausap sa inyo. Kahit basurero, may matututunan kayo dyan. Kahit janitor, may matututunan kayo dyan. Entitled ka masyado. Lagi ka nakatingin sa status ng taong kumakausap sa'yo. Mali. Huwag mo titingnan yung status. Tingnan mo lagi yung learning. Kaya maraming naliligaw sa buhay eh. Enroll kayo ng mga courses, motivational speaker, kung ano-ano. Di ba? Lagi mo kukunin yung learning. Kung meron kang open mind, may openness ka, di ba? Marami kang mapupulot eh. Na maya-apply mo sa buhay mo, sa negosyo mo. Pwede kang umasenso, pwede kang yumaman, pwede kang maging success. Hindi ko mo galit ka dun sa isang tao. Lahat ng ginawa ng tao na yun sa'yo, mali. May mapupulot ka laging aral. Kailan mo makukuha yung pinaka-greatest lesson ng buhay mo? Kapag nagkamali ka, correct. At yung pagkakamali na yun, doon ka talaga matututo ng napakatindi. Doon talaga madidevelop at talagang gagaling ka, aangat ka, magle-level up. Pero hindi mo sana dinaanan yung malaking pagkakamali na yun. Kung sa una pa lang natuto ka na, so nag-move forward ka, kumbaga nag-skip ka na kagad ng napakalaking process, ng napakalaking sitwasyon. In-skip mo na kagad. Bakit? Nakinig ka eh. Sinabi na nga sa'yo ng nanay mo, wag mo nang hampasukin yung negosyo na yan eh. Investment, hindi totoo yan. 20%, 30% tutubo pera mo. Ilang tao na nagsabi sa'yo, wag. Eh ikaw makulit ka, gusto mo lagi yung easy route, gusto mo lagi yung wala kang gagawin, kikita ka ng pera. Ano na nangyari sa'yo? Naloko ka. Tapos sisisihin mo, hindi kaya failure ang buhay ko, na-scam ako. Eh tanga ka eh. Sinabihan ka na ng nanay mo, hindi totoo yan eh. Sinabihan ka na ng asawa mo, wag ka nang mag-invest. Nagpapapaniwala ka dyan, tingnan mo mga mukhang manloloko. Tapos ikaw nagalit ka pa. Tama mali, tao matigas ulo eh. Nagalit ka pa. Wag naman ganon. Wag naman ganon. Di ba? Nakakasakit eh. Yung tao hindi naman mukhang manloloko. Kita mo nga naka-Hermes na belt yan, kulay gold. Di ba? Mukha ba manloloko? Di ba? I mean, gising. Logical thinking naman. 20%, 30% tutubo pera mo, wala kang gagawin. Tapos sisisihin mo, bakit ka na-scam? Eh, sinabihan ka ng anong asawa mo, wag ka mag-i-invest eh. Sinabihan ka ng anong nanay mo, nung tatay mo, tigilan mo na yung mga kaibigan mo na yan. Marami nagsasabi kaya miserable buhay nila kasi naging pariwara sila. Eh, ilang paulit-ulit na eh. Ilang paulit-ulit na sinasabihan ka. Huwag ka sumama dyan sa mga barkada mo. Eh, sama ka pa rin ng sama. Sila pa rin yung binibigyan mo ng panahon at oras sa sarili mo. Kasi bakit? Nakakakuha ka ng comfort. Ito yung mahirap kasi. Kung nasa ng komportable, nandun ka. Kung saan may komportable, doon ka. Mas komportable manood kay Boss Arder kaysa
kaysa makinig sa nanay ko kasi negative yung sinasabi. Mas masarap kasama yung mga kaibigan ko, at least kahit papano nabibigyan, kumbaga na hindi ako nasasabihan na masama, nakakakonek ako, masaya kami, chill lang, good vibes lang. Hindi pa pwedeng chill lang, good vibes lang sa buhay. Kailangan tatanggapin mo yung criticism. Bakit? Bakit hindi ka makatanggap ng criticism? Alam mo bakit? Yun nga, paulit-ulit tayo, pride, oh. Mayabang ka masyado. Yung iba hindi sa salita mayabang. Sa kaisipan, nagyayabang sila. Sino dito madalas may self-talk sila? Kinakausap nila yung sarili nila. Minsan pag may sinabi to, kinokontra niya. Sa isip niya lang. Sino may ganon? May ganon tayo. Halimbawa, nanay niya, nagbububunga nga. Di ba? Hindi ka ngayon makasagot. Ano nga yung sasabihin mo? Hindi. Ito na naman si mama. Negative na naman. May ano nga. Hindi naman lahat ng sinabi nun negative eh. Baka mamaya may sinabi yun, isang word, isang phrase, or isang sentence na pwedeng makapagpabago sa buhay mo. So you do not generalize. Huwag mo i-generalize. Hindi lahat ng negative na tao sa buhay mo, negative sila all throughout. Kailangan maging gising kayo lagi. Dapat situational kayo. Yan. Situational. Okay. Dapat situational. Tingnan niyo yung sitwasyon ng buhay niyo ngayon, kung sino makakatulong sa inyo ngayon. Tama? Hindi yung sitwasyon, generalize mo na kagad. Depende. Financial, business. Pwede niyo kaming pakinggan. Motivational, yes, pwede niyo kaming pakinggan. Pero pagdating sa loob ng bahay, pwede rin kayo makinig sa asawa niyo. Pwede kayo makinig sa nanay niyo. Pwede kayo makinig sa tatay niyo. Pwede kayo makinig sa mga kapatid nyo. Situational. Pagdating sa kung anumang relihiyon ang kinabibilangan ninyo, meron kang susundan na pastor, pare, ministro, o kung ano man yan. Guru. Iba-iba eh. So dapat marunong kayong mamili sa buhay ninyo ng tamang pakikinggan at tamang pinakikinggan. Hindi lang tamang pakikinggan, tamang pinakikinggan. May sinabi to na tama, oh. May sinabi to na may point eh. Sabi, wag lumabas ng gabi, wag nang mag-inom, wag mag-drive ng lasing. Kaya maraming aksidente, oh. Nakamotor ka pa, lasing-lasing ka, pag uwi mo, nadisgrasya ka, sisisihin mo, yung sasakyan sa likod mo, sa gilid mo, lahat na eh. Tama, lalo na ngayon, magdi-December, guys, mag-ingat kayo. Lilibangin kayo ng December, 13-month pay, bonus, etc. sa mga empleyado. Sa mga negosyante naman, mag-ingat kayo. Bakit? Ngayon po, talamak ang napakaraming krimen. Sinasabi na sa inyo na yung matagal na, di ba? O sasabihin nyo, okay, negative, ina-attract nyo kasi. Hindi sa ina-attract, mag-ingat ka lang. Nagigets nyo? Gusto ko natututo kayo sa buhay. Gusto namin natututo tayong lahat sa buhay. Paano tayo matututo sa buhay? Marami tayong boses na pinakikinggan at marunong tayong mamili. Kailangan pinipili natin. Hindi lahat ho ng sinabi ko tama. Yun ang sigurado ko. At hindi lahat sinabi ng nanay mo mali. Hindi lahat sinabi ng asawa mo mali. Hindi lahat sinabi ng anak mo sa'yo mali. Maraming tama yan. At yun ang magtatama sa buhay mo. Gusto nyo makakuha ng massive success in life? Sino dito gusto massive success in life? Yung talaga maging bilyonaryo. One characteristic. Dapat meron kayong GLLA. Ito, natutunan ko to dati sa MLM. May lesson to eh. Pero ito, magagamit mo pala to sa buhay. Good learning, listening attitude. Totoo pala yan. No? Hindi lang siya applicable sa mga mentor, sa buhay. Good learning, listening attitude. Learning, listening. Learning, listening. Natututo, nakikinig. Bago mo ibuka yung bibig mo, lakihan mo yung tenga mo. If you want to have massive success in life, ito na po yung sikreto. Dapat laging mas malaki ang tenga mo at ang puso mo kaysa bibig mo. Yun ang sikreto sa success. Gusto mong gumaling, mas malaki tenga mo, puso mo, at utak mo kaysa bibig mo. Iba kasi inuuna bibig eh. Kaya nagkakaroon ng conflict. Bakit may conflict sa buhay? Alam mo bakit may conflict? Simple lang. Masyadong mataas lagi yung defense mechanism mo. Ito yung totoo. Masyado kang defensive lagi. Masyado kang defensive. Ay, hindi ako yan. Ay, hindi ako yan. Ay, hindi ganyan. Ay, hindi mali ka. Ay, hindi ganyan. Hindi ganyan. Kinontra mo lahat. Lahat na lang kinontra mo. Bakit sa palagay mo, tama ka? Bakit sa palagay mo, may point ka? Bakit sa palagay mo, alam mo? O bakit ganyan buhay mo? Yun ang tanong ko. Bakit failure ka pa rin hanggang ngayon? Alam mo pala eh. Magaling ka pala eh. Mahusay ka pala eh. Bakit wala ka pa dun sa achievement na gusto mong makuha sa buhay mo? Total, alam mo naman pala. Total, magaling ka pala. Total, mahusay ka pala. Bakit wala pa? O kaya wala pa, may kailangan kang baguhin sa buhay mo. And you can only figure it out kapag nasa tamang state of mind ka. State of mind. Ano ba state of mind mo lagi? Ma-pride ka? May achievement ka na? Mayabang ka na? Punta-punta ka dito sa atin, sa ASRDR every Saturday. Feeling mo natututo ka? Feeling mo gumagaling ka? Pansinin mo, punta ka ng punta rito. Kinig ka ng kinig dyan sa mga videos namin, walang nagbabago sa buhay mo. Bakit? Yung state of mind mo, ayaw mong ayusin eh. So, babagsak pa rin talaga ang success sa buhay. Saan? Sa character. Diyan pa rin talaga mahuhulog lahat. Character-based talaga
talaga ang success. Kahit anong klaseng motivational ang pakinggan nyo sa amin, wala kaming kakwenta-kwenta sa totoo lang. Magagaling lang kami magsalita pero hindi ka namin kilala personal. Kaya wag mo sa amin hanapin ang sagot sa buhay mo. Nagigets nyo? Huwag mo nga hanapin sa amin. Kahit sinong mentor, coaches, magsabi sa'yo, wala sa kanila. Wala sa social media. Wala sa mga nakikita nyong persona na sobrang, alam mo yung magagaling magsalita. Wala doon eh. Life is a balance. Kailangan may balance ang buhay talaga. Hahanapin mo yung applicable at pwede sa'yo, suitable sa'yo. Kailangan marunong ka mag-customize ng mga thoughts na natatanggapin mo so that yung buhay mo, yung achievement na gusto mo, makuha mo. Bakit? Ang achievement kasi customized yan. Bespoke yan. Nakadesign yan sa'yo. Lahat tayo may success sa buhay na para sa'yo. Lahat tayo may achievement sa buhay na para sa'yo. So para makuha mo yan, kailangan mong ayusin yung karakter mo. You being the first person. You be accountable sa buhay mo. Hindi po pwedeng isisisi mo na lang mali yung motivational speaker na napakinggan ko. Negative yung nanay ko. Negative lagi yung asawa ko. Lagi na lang ako inaaway, lagi ako kinokontra. Aba, teka lang. Sa away at kontrang ginawa niya, pumick up ka doon ng isang phrase, isang word, isang sentence na baka makatulong sa'yo. For example, nine-negative ka niya. Uy, wag mo nang gawin niya mga investment na yan. Kasi may tubong 20%, 30%. Hindi totoo yan. Magnegosyo ka na lang kaya. O ano pupulutin mo? Yung magnegosyo ka na lang kaya. Yung pagbubunga nga, daan mo na lang sa tenga mo, di ba? O tapos yung magandang sinabi niya, yun ang pupulutin nyo. Eh hindi lahat eh. Pag inumpisahan ng pangit, all throughout, pangit na hanggang dulo. O kaya wala ka na pupulot lagi na learning. Again, good learning, listening attitude, learning. Dapat may natututunan. Gusto mong gumaling sa buhay, gusto mong makuha pangarap mo, dapat lagi kang improving. Paano ka mag-i-improve? Paano ka magdi-develop? Paano mo makukuha lahat ng achievement na gusto mong makuha sa buhay mo? Simple lang. Character base. Baba mo yung pride. Baba mo yung pride. Masyado ka kasing ma-pride, mayabang ka na eh. Bakit? Entitled ka oh. Negosyante na ako eh. Feeling mo successful ka na, may 2 store ka lang. Feeling mo successful ka na, mayaman ka na, may establishment ka lang na naitayo, hindi ka na makikinig sa nanay mo, sa kapatid mo. Feeling mo napaka-successful mo na, eh wala ka pa ngang milyon. Nakakuha ka lang ng 1 milyon, successful ka na kagad. Hindi ganun ang buhay. You always humble yourself. Kasi kung sino yung mas humble, yun yung inaangat. Totoo yan. Totoo yan. Kaya marami sa amin nagpupunta rito, mayayabang talaga. Alam mo yung mga feeling entitled talaga. Totoo yan. Marami dito feeling entitled. Marami dito mayayabang. Pero at the end of the day, yung kayabangan mo saan ka dinala? Yung pride mo saan ka dinala? Kung hindi nakatulong ng malaki sa buhay mo yan, I suggest, humble yourself. Humble down lang. Have an open mind. Have an open heart. Have an open ears. Kaya po ginawa 2 tenga natin eh. At 1 bibig natin. Para mas marami kang pakinggan. Sino rito 1 lang ang tenga? Yung pantay yung bibig nila. Dinesign ng Diyos, 2 tenga natin. Kaysa yung bibig natin, 1. Bakit? Para mas marami kang pakinggan. Ngayon kapain mo sa puso mo, bakit hindi ka nagsasucceed sa buhay? Now you can relate on this. I'm pretty sure you can relate on this. Sa mga tao na nasa social media, nakaka-relate kayo. For sure, makaka-relate kayo. Mayabang ka kasi masyado. Nayayabangan ka sa mga speaker, nayayabangan ka sa amin, nayayabangan ka sa nanay mo, nayayabangan ka sa kapatid mo, nabubuisit ka sa asawa mo, ayaw mo makinig sa ibang tao, o kaya kaganyan ang buhay mo. Ngayon, kung ano ang achievement mo ngayon, kung ano ang narating mo ngayon sa buhay, dahil sa karakter mo yan. Hanapin natin yung totoong mentor sa buhay natin. Kindly reflect to yourself right now. Or mag-time travel tayo pabalik. Gusto ko kasi may iiwan ako sa inyo eh. Kung magta-time travel tayo pabalik, like last year, or 2 years, or 3 years ago, kung may pinakinggan ka lang na boses nung mga panahon na yon, sana hindi mo naranasan yung failure na dinanas mo last year, 2 years ago, or 3 years ago. Kung binuksan mo lang yung puso mo, yung isip mo, yung mata mo, at naging aware ka, hindi ka sana kung sino ka ngayon na problemado, na hirap, na parang ang bigat-bigat ng pakiramdam. Kung binuksan mo lang ang puso mo sana, sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, sana hindi nalugi yung negosyo nyo. Sana tuloy-tuloy pa rin kayo ngayon. Sana hindi ikaw yung taong hanggang ngayon nangangarap at ikaw yung taong nakuha na ang pangarap. That's the reality of life. At the end of the day, it is always you. Ikaw lang. Walang iba. Ikaw lang ang may kasalanan kung bakit ka failure.
Ikaw lang ang may kasalanan kung bakit miserable ang buhay mo. Ikaw lang ang may kasalanan kung bakit ang hirap ng buhay mo ngayon. Napakaraming problema, napakaraming challenges, napakaraming financial struggles. Hindi maayos ang pamilya nyo, relationship ninyo magulo. It's all because of you. It's all because of you. Yun ang buhay. Mahirap tanggapin. Mahirap i-accept na ako talaga. Yes, ikaw talaga. Ikaw talaga may kasalanan kung ano sitwasyon ng buhay mo ngayon. Hindi mo kailangan ng mentor. Hindi mo kailangan ng someone na mag-guide sa'yo kasi marami nang binigay sa'yo na good thoughts, positive feelings, good ideas. But it's always you. Paano mo tinatanggap? So you promise me, from this day on, I will have an open mind, open ears, an open heart. Marami kang pakikinggan na tama sa buhay mo para maitama mo yung buhay mo. And it's not just us. Yung nakikita nyo pong persona sa social media, kami po, we can only do this much. Pero yung mga taong nakapaligid sa'yo, mga taong gustong tumulong sa'yo, baka hindi mo na sila nakikita. Kasi sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Baka yun na ikaw. Baka wala ka nang makita sa paligid mo. Kaya naghahanap ka ng platform na kung saan pwede mo makita sarili mo. At ang sasabihin ko sa'yo, bumalik ka kung saan ka nang galing. Kung sino yung mga kasama mo. Kung sino yung nasa circle mo. Kasi may boses yan na sasabihin para magbago ang buhay mo. Maraming salamat po.